Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem, at ito ay tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan, na anak na Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon, pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Nang dumating ang Haring Nabucodonosor, nang magkagayon, tumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niya ang lahat ng kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng pinagpauna ng Panginoon, pinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at ang lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang mga 7,000 kawal at mga 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno, tangkop maging mandirigma. Tinatanias ang pinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon, tayo pong lahat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako, kayo't iyong masdan. Binasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapas tanganan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y
Ginawang pagkain niyong mga ibon, ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Tugon, Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. tugon ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan niyaong lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Ang iyong galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Tugon, Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa ay pumanaw. Tugon, Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. mahabag ka sana, kami tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Tugon, Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay, hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Kahapon, ipinaalala ni Jesus sa atin na maging maingat. Sabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Mga animoy, mga tupa, pero mga nagpapanggap pala, no? At sila ay mga mababangis na mga asong gubat. Ngayon naman, panibagong paalala ang ibinibigay sa atin
ni Kristo sa kanyang pahayag ng kanya pong sabihin na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ito bang bagay na ito ay atin pong naiisip ngayon na makakapasok ba tayo sa langit sa mga ginagawa nating ito? Itingin po hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng nagpupunta ng simbahan ay matik na sa langit. Hindi lahat na miyembro ng organisasyon ng simbahan papasok ng langit. Hindi rin lahat ng pari automatic ay sa langit. Kasi lahat tayo sumisigaw ng Panginoon, Panginoon. Pero kapag sumisigaw ba tayo at nagdarasal ng Panginoon, Panginoon, ay dahil talagang pinupuri natin at kinikilala natin ang Panginoon o may hiningi lang tayo? Hindi magiging basihan, bagamat malaking tulong na tayo po ay laging nagsisimba, laging nagdarasal, anuman ang mga nobinaryo na memorize na natin, rosary, hindi po yan ang magiging basihan kung tayo po ay makakapasok sa langit. Kundi yan din ay isang malaking tulong para tayo po magabayan patungo sa langit. Marami na pong lektor sa impyerno. Marami na pong MBG sa impyerno. Marami na rin sigurong pari sa impyerno. Ano ba mga kinabibigan? Mga lay minister. Maraming lay minister sa impyerno. Ano pa ba mga organisasyon natin dito? Pero ito po ay paalala lang sa atin. No? Kasi baka masayang, mabaliwala itong ginagawa natin na araw-araw tayong nasa simbahan, pero baka hindi tayo makarating sa langit. So paano tayo makakarating sa langit? Ang magiging pinakabasihan ay kung tayo ba ay may natututunan sa mga utos o mga aral ni Jesus. Kaya nga sabi niya dito, yaon lamang mga nakikinig at hindi lang basta nakinig, nagsasagawa o nagsasabuhay ng mga kautusan. Halimbawa na sa isang kautusan, ano bang mga pinakakilala nating kautusan? May mga nagsiserve sa simbahan, pero hindi naman kasal. May mga nagsiserve sa simbahan, pero may mga kinakasamang iba. May mga nagsiserve sa simbahan, pero nakikikorrupt naman, nagnanakaw naman. Maraming nagdarasal, pero mga magnanakaw din. So, hindi nagtutugma. So, sa ating Ebanghelyo ngayon, pinapaalala ito, dito natin makikita at masusuri kung tayo ba ay mapupunta sa langit. Kasi isang araw, yan, mayroon tayong dalawang kapatid na ipinagdarasal. Dalawa na ba yung picture? Nasa langit kaya sila? Hindi natin masasagot. Pero ipinagdarasal natin na nawa mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Pero tayo ngayon, mga buhay pa tayo, alam pa natin yung ating ginagawa. Alam natin kung may mali, alam natin kung may tama tayong ginagawa sa buhay na ito. Pero isang araw, mamamatay at mamamatay din tayo. At saan tayo pupunta? Sa tingin niyo, saan sila pupunta? Pag ikaw, i-picture ka na lang, sa tingin mo, saan ka mapupunta pagtapos ng buhay dito? Kailangan din natin iniisip yan, kasi sinasabi na nga ni Kristo,
Itingo po, no? Sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Wala ito sa number. Kung ilang beses ka nang nagsimba, kung gaano karami ka nang dinasal na rosaryo o nobina, kung ano ang membership mo sa simbahan. Kundi ang kailangan natin masuri, pinakikinggan ba natin at isinasabuhay ba natin ang mga kautusan. Amen? May pananalig tayong kumapit sa Ebanghelyo na naghihikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama. Ang ating itutugon, Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga mag-asawa naway matagpuan ng kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ng anumang kabiguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masamang pangangatawan, naway makaranas ng mapagmahal na kabutihan, mapagkalingang presensya, at mapagpagaling na kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa mga taong nauna ng lumisan sa mundong ito, naway igawad ng walang hanggang kapahingahan at walang katapusang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Apo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.